Morning po mga kapatid, happy Thursday sa inyo pong lahat at tayo ay sama-sama magpasalamat sa Diyos sa panibagong buhay at lakas at isang umaga na punong-puno ng pag-asa. Tayo po muli ay magsama-sama sa ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating simulan ang ating araw na ito sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay ang mapagkalingang pastol. Ang ating batayan talata po ay ating mababasa sa John chapter 10 verses 14 to 15. Ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Salamat at purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga kapatid, kilala ng mabuting pastol ang kanyang tupa. At kilala rin naman ng mga tupa ang kanilang pastol. Sabi nga po sa John chapter 10 verse 4, kapag nilabas na,
Siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Idagdag din natin ang sinasabi ng 2 Timothy 2:19 na kapahayagan na alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatak kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya. At ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon dapat lumayo sa kasamaan at nakikilala ng mga mananampalataya kung sino ang kanilang sinasampalatayanan. Ang wika nga po sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito, ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong may ingatan niya hanggang sa uling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Tayo pong mga tao ay katulad ng isang tupa. We are lost, fallen, and helpless creatures. We need a shepherd. Kaya naman po tingnan natin ang ilang magandang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesus bilang isang mabuting pastol at mapagkalingang pastol. Una, ownership. Tayo ay tupang pag-aari ng Panginoon. Yan ang ating salalayan o batayan ng ating halaga. May halaga tayo sapagkat tayo ay pag-aari ng Panginoon Diyos. Contentment. Only our right relationship with God can give a true contentment. Not material things. Not material things can ever fully satisfy us because we will always ask for another. And one need or want is satisfied. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat siya na ating mapagkalinyang pastol ay binibigyan tayo ng spirit of contentment at ating natatanggap na may buong pagpapasalamat ang lahat ng biyaya natin natatanggap, malaki man o maliit. Rest and peace. Ang mabuhay sa ating fast-paced world ngayon ay totoong nakakapagod. Ang bilis ng ating panahon. Sapagkat ngayon ay mabilisan ng lahat. Simula sa ating transportasyon, simula sa ating mga kinakain at ating mga sinusuot, bunga na rin ang ating technology ay napakabilis ng ating takbo, ng ating mga galawan, ano po ang sabi niya, sa ating panahon. Kapag pinagbubulay-bulayan natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos at tumatawag tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tila humihinto ang ating mundo at ang kanyang pag-iingat ang ating nararanasan upang tayo ay bigyan ng kapahingahan, kapanatagan at kapayapaan. Yan ang napakagandang katangian ng ating mapagkalinyang pastor. Meron din po complete healing. Sa tuwing tayo'y madarapa, ang ating Panginoon Diyos na ating mabuting pastol ang nagbabangon sa atin. Only God has the power to restore our soul. Siya lamang ang may karapatang magbuo muli ng ating pagkatao na winasak ng kasalanan at kabiguan. Siya lamang ang may kapangyarihang bumuhay muli sa naglaho nating pag-asa. Binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng complete healing. Hindi lamang sa ating mga pisikal na karamdaman, kanalagayan, higit sa lahat, sa ating sakit ng ating nadarama o naranasan sa ating mga iba't ibang naging karanasan ng buhay. Protection and security. Mga kapatid, alam natin na paglabas natin sa ating mga bahay ay hindi natin alam kung ano ang mga naghihintay ng mga panganib. Ngunit salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat tayo ay hindi niya iniiwan bilang mapagkalinyang pastor. His presence takes away our fears, giving us peace, protection, and security. Doon sa mga balis ng ating buhay, lalo nating napapatunayan ang pag-ibig at pag-iingat ng Panginoon Diyos. Doon sa mga balis ng ating buhay, nararanasan natin ang tunay na kapayapaan. Kaya marirealize natin sa ating mga buhay, kahit na tayo ay dumadaan sa, sabi nga, ay sa mga lilim ng pagtahak sa kamatayan at mga panganib ng buhay,
nadarama natin yung protection and security galing sa mapagkalingang pastol. Ganun din ang ating mapagkalingang pastol ay nagtuturo sa atin ng ilang magagandang tinatawag nating pagdidisiplina ng Panginoon Diyos at hindi isang pagpaparusa. Dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi tayo pinaparusahan. Ang layunin ng parusa ay manakit. Ang layunin ng disiplina ay magwasto at mag-ayos. Dinidisiplina tayo ng Diyos para palakasin sa ating mga kahinaan. Katulad nating mga magulang, ang ating mga anak, dinidisiplina natin upang sila ay maging maayos at maging wasto sa kanilang mga pabugali o sa mga nagawang mga kamalian. Tayo rin ay sinusubok ng ating Panginoon Diyos at hindi tayo tinutukso. Ang panunukso po ay gawa ng ating kaaway at ang layunin nito ay wasakin ang ating mga pananampalataya. Ang pagsubok ay pinagkakaloob ng Panginoon Diyos sa atin at ang layunin nito ay patatagin ang ating mga pananampalataya. Na sa ating pagharap sa mga pagsubok na ito ay hindi tayo bibigyan ng Panginoon Diyos ng higit sa ating makakaya. Sa halip ang Panginoon Diyos na mapagkalinga ay iabot ang kanyang kamay upang tayo ay magtagumpay sa mga harapin ng mga karanasan ng pagsubok sa buhay. Inililigtas tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating mga kaaway. Siya na ating pastol, iniligtas din tayo ng Diyos sa ating mga kaaway. At ang huling kaaway na gagapiin niya para sa atin ay ang kamatayan. Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, lalangisan ng Diyos ang ating mga ulo. Simbolo ng pagtatagumpay at karangalan. Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, ipuputong sa atin ng Diyos ang korona ng buhay na walang hanggan. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Tunay na siya ay Panginoon natin na nagkakalinga sa atin. Sapagkat tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos kung magbigay ay sobra-sobra. Hindi lamang magagawa ng Diyos na punuin ang ating mga lalagyan o mga sisidlan. Magagawa niyang paapawin ng ating mga sisidlan. Pinagpapala tayo ng Panginoon Diyos ng sobra-sobra at higit. Hindi upang ating sarilinin, kundi tayo ay pinagpapala ng Panginoon Diyos upang ang iba'y tumanggap ng pagpapala sa pamamagitan natin. Wika nga, tayo ay magiging mga daluyan ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Tayo ay mga channel of blessings para sa iba na mga may pangangailangan kung paano tayo binibless ng ating Panginoon. Ginagawa po ng Panginoon Diyos na makahulugan ang ating mga buhay. Meaningful life. Sapagkat ang Panginoon, ang ating pastol, ang ating sinusunod. Sa atin ay hindi uso ang malas o disgrasya. Sa halip, goodness and mercy. Hindi pinagkait ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay upang magkaroon tayo ng isang buhay na ganap o abundant life. Ang isang buhay na ganap ay isang buhay na may tamang relasyon sa Diyos, sa ating sarili, at sa ating kapwa at kalikasan. Kaya salamat po sa ating Panginoon na mapagkalinga. Isang mabuting pastol na sa tuwi-tuwi na ay ating nararanasan ang kanyang mayamang pagkukupkop sa atin at magpatuloy tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Malapit ang relasyon ng mga tupa sa kanilang pastol, tulad ng ating Diyos Ama sa kanyang buntong na anak na ating Panginoong Hesus. Tayo ay minamahal ng ating Panginoon mula sa kanyang kawan at kanyang ibinigay, binuwis ang kanyang buhay para sa atin. Salamat sa ating Panginoon na mapagpakalingang pastol. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Sa pribileyo na kami muli ay makapagbulay-bulay ng iyong salita at makapanalangin. At sa iyo pong protection and security bilang mapagkalingang pastol, ay akin pong dinadalangin ang aking mga kapatid na ngayon ay papasok sa kanilang work at sa school.
Iyo po, Panginoon Diyos, ay pagkaloob sa iyong kabutihan, ang mayamang kalakasan, pag-iingat sa buong maghapon. Ganun din, Panginoon, ang complete healing sa aming mga kapatid na may mga karamdaman. Kayo mga kapatid na nakikinig sa inyong mga pananampalataya, kayo ay pagagalingin, palakasin ng Panginoon. Sa mga gamot na inyong iniinom ay pagpapalain ng Panginoon Diyos. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagsusuko ng aming mga buhay. At kami po ay iyong gabayan sa buong maghapon na ito sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang aming maparangalan at maluwalhati sa aming buhay. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Mayo at maglingkod.